May nag-file ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung iisipin po natin, sino ba ang makikinabang dito? Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na kapag na-impeach ang presidente, papalit ang vice-presidente. Ayan no. At nakita nyo naman, ang mga dumidikit po kay Vice President Sara Duterte, yung mga taong talagang dapat makulong dito sa usapin ng korupsyon, di ba? Ayan o, makikita nyo sila dyan. Ayun, nagpa-picture pa sa kanya, oh, 'di ba? Ayun, oh, si Joel, si ano, ayun, oh, si Jinggoy. Si Cheese nga eh, 'di ba? Pinalakpakan pa ni Sara. Sila 'di ba kung anti-corruption si Sara, di dapat umiilag siya sa mga 'yan, 'di ba? Tuloy natin tong pinagsasabi ko dito. Ano, hindi ko na ituturo kung sino sila dyan, pero sila po, no, yung mga nakaakusahan dito. At alam nyo kung sino ang nag-file at sino ang nag-endorso nito? Mahuhulaan nyo. Tingnan nyo Siyempre, hindi nakakapagtaka no, si Representative Journey Jet Nisay, no, isa sa mga 8 sa 8 contractors na merong tinitignan na isasampang kaso laban sa kanila. Yan na. Tapos alam nyo kung ano yung mga rason dun sa impeachment complaint, di ba? Yung pag-kidnap di umano kay former President Rodrigo Roa Duterte at pagdadala sa The Hague. Di ba? DDS na DDS yung narrative At makita mo nga, di ba? Parang desperado na yung nag-endorso na to. Kasi nga po, di ba? Sila nakauwang na sa kanila itong mga kasong ifa-file pa dahil po sila ay contractor. So, might as well na sila po ay sumugal na no kay Sara Duterte na alam naman po natin na kakampi ng mga ng mga kawatan, di ba? Di sa gobyerno. Oy, sure ka ba diyan? Kakampi ng kawatan? Kita mo naman, di ba? Kita mo naman, nagpapa-picture pa sa kanya, tuwan-tuwa pa sila. Di ba? Yung makita nyo, sila Diskaya, di ba? Yung mga kinasuhan sa Senado, di ba? Yeah, yung mga Diskaya, no? Tropa ni Sara yan di ba? Ayan, mga tropa ni Sara Duterte. Di ba? Yung mga sila Eric Yap, sila Edvic Yap, yan, mga Duterte side yan Kaya mapapansin natin na itong ginagawa nilang impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos, talagang makikinabang si Sara Duterte at yun na lang ang nais nilang mamuno, no? Kung sakasakali, para baka sakali sila ay makaligtas dito sa mga malapit na mga isang pangkaso laban po sa kanila, no? So yun nga no, yung main goal talaga nila since kay President Bongbong Marcos tingin nila nakauwang na sa kanila yung mga kaso, 'di ba? Kumbaga hindi na nila mapipigilan. Gusto na lang nilang isugal o tumaya dito kay Sara Duterte na baka sakali itong taong to na nasasangkot din naman sa korupsyon hindi magiging madiin sa pagpupursigi sa pagpapanagot ng mga corrupt na officials, di ba? Yun po ang nakikita po natin dyan. Kasi alam naman natin, Sara Duterte, hindi naman anti-corruption yan Siya nga po mismo, ang dami niyang korupsyon at anomalya dito sa mga paggastos niya ng mga budget, di ba? Kaya ang appeal ako sa mga kababayan po natin, wag po natin suportahan ang anumang pagkilos na magluluklok kay Sara Duterte bilang presidente, no? Dahil alam niyo naman, bobo yan, di ba? Tapos ang daming korupsyon yan. Ano mo nasabing bobo? Ang sakit mo naman magsalita. Paano mo nasabing bobo si Sara? Ano ba sa English ang bobo? Sabi niya. Okay, chat GPT nga.
Tuloy pa natin. 'Di ba? Tapos sa tingin nyo, kapag natanggal si President Bongbong Marcos at pumalit yan, sa tingin nyo ba magkakaroon ng election sa 2028? I doubt, no? Kasi yan po ang talagang may saltik po yan, no? Talagang pipigilan yan lahat ng pagpapalit sa pwesto niya, no? Kaya ingatan po natin ang ating demokrasya. Huwag po natin hayaang mapalitan si Bongbong Marcos at nawa matuloy ang eleksyon sa 2028. Alright, once again, this is Balita at Kaalaman. Let's do this again. Let's go. Ayun. So, mga kababayan, no, kung gusto nyo pong matuloy ang eleksyon sa 2028 na at makapili tayo ng presidente na kayang mamuno ng bansa, no? Hindi po kagaya ni Sara Duterte na bobo, may saltik, may emotional issues, no? May anger management issue, 'di ba? May saltik talaga, no? Sobra. Walang kakayahang magmamahala, 'di ba? Kita mo naman 5.6 billion sinayang lang po nila doon sa mga pinabulok nilang pagkain sa DepEd, 'di ba? Billion po hindi million Tapos meron pang 1 billion na na halaga ng digital products na pinili, no? Hindi nakikita, digital lang binili nila, tapos hindi naman nagamit, 'di ba? Ano 'yun same as corruption na rin 'yun kapabayaan mo, 'di ba? Iba pa po 'yun sa aligasyon ng mga korupsyon na ginawa po niya. May mga ebidensya, no, ng mga pineke niyang mga resibo, no. So, yan guys, no, wag po tayong maniniwala dito sa mga impeachment na to ni President Bongbong Marcos. Ang layunin lang niyan ay maluklok sa pwesto si Sara Duterte upang maka-absuelto sa pananagutan itong mga itong mga malapit ng makulong na mga totoong guilty dito sa korupsyon at pine-persecute na ngayon, no? Kumbaga, ngayon po ay talagang may mga ebidensya na gumagawa na ng mga kaso para i-file laban sa kanila, no? At siyempre, kung tayo po ay anti-corruption, susuportahan po natin yung mga ganung pagkilos at hihintayin natin na makulong itong mga tao to, no? At ang pagluluklok kay Sara Duterte ay isa pong mali, no? Ayan po ay laban sa ating demokrasya, hindi po tayo magkakaroon ng eleksyon sa 2028 plus maaabsuelto po yung mga totoong may kasalanan dito sa korupsyon, no? Sila, alam niyo na, yung mga nagpa-picture na senador kay Sara, di ba? Pati sila Diskaya, yan, mga tropa nila yan, no? Pati na yung mga nagbebenta ng bawal na bato, 'di ba? Alam naman natin merong mga koneksyon ngayon, no, naglalabasan yung mga ebidensya na nagko-connect sa mga Duterte, pamilyang Duterte, dun sa mga totoong D-lords, 'yon, mga D-lords. Mga lords of the ring. Alright, so ayan, panoorin natin ito. Kung gusto niyo pang malaman kung ano yung dahilan ng pagsampa niya ng kaso, yan, panoorin pa po natin ito. To question and holding the president accountable, number one, for culpable violation of the Constitution, graft and corruption, as well as betrayal of public trust. So, we are putting to question and holding the president accountable, number one, for allowing a citizen of our country to just be whisked away, kidnapped virtually, and brought to a foreign land without due process, despite fully functioning courts here in the country. Next, we are also holding the president accountable for flagrantly failing to veto unprogrammed appropriations, unprogrammed funds, despite being able to do so. In fact, what was mentioned by Kongjet earlier, the president had every opportunity to veto. He signed that actual budget, despite the fact that the Supreme Court had declared the PhilHealth component of that budget to be unconstitutional, and the directive from the Department of Finance, which is the alter ego of the president himself. So an act of a department of government is an act of the president, was also declared illegal. Next, we're also holding the president accountable for the
for the current supposed investigations by government of graft and corrupt practices involving ghost projects, flood control projects, so on and so forth. Next, we're also putting to question the fitness of the president to still govern our country. If you will notice, it might be, for some it might be laughable, for some it might be trivial, but an allegation that our sitting president might be somehow involved in an addiction of some sort to prohibited drugs should be alarming. And we are holding the president accountable as well. This is not the main thrust of the impeachment complaint, but it is one of them. It is an issue that has been dodged by the president. It's an issue that has been dodged by Malacanang. They're just sweeping it under the rug. But mind you, in our rules and evidence, when an act or declaration is made such that if it is proved within the hearing and observation of a party, Paano sinasabi mong iniiwasan ng Malacanang? Nag-test na nga po, dati pa. 2 beses na si Pangulong Bongbong Marcos at negative. Negative po, di ba? Negative po ang result. So, huwag niyo pong sasabihin na iniiwasan. Talagang ayaw niyo lang maniwala. No, kahit pinapakitaan na kayo ng mga ebidensyang peke, no? Di ba? Katulad ng AI na pulburan video. Ayan. and if untrue, should deserve a comment and none is made. Under our rules and evidence, that failure to comment, that failure to react, it can be taken against you. In other words, that is a rule of evidence that codifies silence means yes. We have not heard from the president denying it. We have not heard from the president going through a procedure to debunk all these rumors that he is addicted or is using prohibited. Nag-test na nga po, mukhang hindi ka po updated. 2 beses na. Drugs. Last week, personally, I feel that the ICI has been weaponized by the government in order to protect his allies, the respondents' allies, President Marcos's allies, and target political enemies. So we feel that apart from the president being an impeachable officer, we feel that this avenue would enable not just myself as complainant, not just Congjet as the endorser, but the Filipino people to thresh out all these matters which are being raised but are not answered at all by the president and his cabinet and his officers. Sorry po sir. Sino po ba yung complaint? May pahabol na tanong pa. Ito yung Andre De Jesus ba? Na attorney. Siya yung nag-file. Tapos, ang nag-sponsor yun nga, yung contractor. I'm the only complainant, ma'am, and Congjet is the endorser of this complaint. Okay, so nakulit ako. Yung grounds for impeachment ay As I mentioned earlier, we have culpable violation of the Constitution, graft and corruption, as well as betrayal of public trust. confident po ba kayo na makakakuha kayo ng suporta and majority po ng congressmen ay supporters ng PBBM administration? It's honestly, ma'am, that's a good question, but it's not a question that the answer to which I am faced, because that is precisely what prevents ordinary citizens from actually exacting accountability. Matatalo din po ako. Bakit pa? Para ke pa? The only way for evil to triumph is for good men to do nothing. And if someone Yan din yung sinasabi ni Francis Leo Marcos, ah. Ah! Grabe, no? Sigado to, ah. does something that at the very least, in my case, I could rest at night knowing I at least tried to do the right thing. Win or lose. So Wow, di ba? Palakpakan natin! Palakpakan! Pero guys, seriously speaking, ang pagsasampa naman po ng impeachment case, karapatan niya ng tao. No, hindi mo mapipigilan yan, no? Kung gusto nilang sampahan ka ng kaso, hindi lang po impeachment, kahit anong kaso, kahit ikaw mismo, pag sinampahan ka ng kaso ng ibang tao, wala kang magagawa doon. Ang kaya mo lang gawin ay harapin yon, di ba?
At ang impeachment naman po ay proseso kung saan pwede mong linisin ang iyong sarili, no? Kung papakitaan mo ng ebidensya na ikaw ay malinis, 'di ba? Harapin mo yung proseso, patunayan mo na malinis ka, wala ka pong ginagawang kasalanan. Pero nakikita po natin, sumagot na yung Malacanang pala. May sagot na diyan si BBM, yun nga. Tingnan natin, parahin natin kasi alam mo naman may impeachment case po laban kay Sara Duterte at napakatagal na panahon na imbis na harapin ni Sara Duterte, puro ilag po ang ginagawa ni Sara Duterte, 'no? Bakit hindi niya harapin at linisin niya once and for all ang kanyang sarili kung wala po siyang kasalanan? Pero ito, tingnan po natin yung sagot ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, basahin po natin. Diba, sobrang tagal na panahon na si Sara Duterte mayroon pong impeachment case laban sa kanya. Imbis na harapin niya at once and for all linisin ang kanyang sarili, hindi po, no, hindi niya ginagawa. Ang bugkus ang ginagawa po ni Sara Duterte puro iwas, puro ilag, no, lahat ng technicalities sinusuong, hinaharang, di ba? Pero ito tingnan niyo po, no, ngayong merong nag-file ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan natin kung anong sasabihin ng ng Pangulo ng Pilipinas. Yan. The palace has recognizes that the filing of complaints is part of the democratic process provided for under our Constitution. We respect this process and trust the Congress as a co-equal branch of government will discharge its duties with honesty, integrity, and fidelity to the rule of law. The President fully upholds the Constitution and remains confident in the strength of our democratic institutions. While these processes take their course, the President will continue to govern, ensuring the public services remain uninterrupted and that the work of government stays focused on improving the lives of the people. Our institutions are strong, our processes are clear, and the administration remains committed to stability, accountability, and betterment of every Filipino. All right. Siniraan po ba niya ang impeachment na proceeding? Hindi naman, di ba? Si Sara, nakita niyo mga statement, political lang yan, di ba? Ito, sinabi pa niya, karapatan po yan, no, ng mga tao. No? Democratic process po yan kasama. Alright, yan po ang pinagkaiba po nila. No? At tingin ko, kung mayroong mga impeachment po na maipapasa ang Kongreso laban kay Pangulo, haharapin niya ito. Hindi po kagaya ni Sara Duterte, Saltik, Sayad.